Mga MCGI exiters, makinig kayo sapagkat talagang nasa huli ang pagsisisi dahil sa inyong mga maling ginawa or ginagawa. Pakinggan ninyo. Ang makakapagligtas yung aral. Kaya po, na kailangan marinig nyo yon, yung aral. Tama naman ho, yun, na ang aral ang makakapagligtas. Kaya lang, syempre, pag binaliwala mo at tinalikuran mo yung aral, talagang hindi magandang mangyayari sa'yo. Mawawala yung sinasabing kaligtasan pagka ganon, di ba? Basahin po natin ang unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananitilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Ang liwanag nun, no? Yung ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol, yung talaga makapagligtas. Yung aral, yun ang maliwanag. Hindi naman kung sino-sinong tao nung nalaman niya ninyo ang aral, ng mga exiters na yan, nalaman ninyo yan Umanib nga kayo naniwala nga kayo, sumampalataya nga kayo sa aral Sumama kayo sa samahan Tapos ngayon nagsi-exit kayo. O di, pakinggan ninyo ang kahihinatnan ninyo. Basahin po. Pakinggan natin ang sinasabi ni Brother Eli Soriano. Ang doktrina po, kung tatagalugin natin, aral. Salita pong Kastila yung doktrina Salitang English naman, doctrine. Pero pag tinagalog, aral. Ngayon, paano kayong aanib kung wala kayong aaniban? Ang aaniban nyo po kasi yung aral, di naman kami Napakalinaw ho niyan na tayo ay umanib tayo sa MCGI dahil sa aral. Sa aral ng Iglesia ng Diyos. Aral ng Panginoon Jesucristo. Kaya tayo ay nagsianib. Kaya yung pagtalikod ay napakalaking pagkakamali at kasalanan yan. Tuloy po natin. Ang aaniban nyo po kasi yung aral, di naman kami Pag sa amin kayo umanib, hindi kayo maliligtas. Bakit? Nagkakamali rin ako. Nagkakamali rin mga kasama ko. Pwede kaming magkasala sa inyo. Diba? Pwede kaming makagawa sa inyo ng mali. Tao po tayo Kaya nga may utusan Diyos magpapatawaran kasi ang possibility magagawa nyo ako ng mali o magagawan ko kayo ng mali. Dahil tao tayo. Kung aanib kayo, alin ba aaniban nyo? Pakinggan nyo. Unang Juan 1:3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Ano ba yung narinig at nakita ng mga apostol? Di ba yung aral? Sabi ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama o pag-anib sa kanila? Doon sa kanilang nakita at narinig. What they have heard and seen, declare we unto you, that ye may have fellowship with us. Para makasama tayo ng mga apostol, kung ano yung sinunod nila, yung pinaniwalaan nila, yun din ang papaniwalaan natin. Ganun po yun. Kung hindi kayo dodoktrinan, ano aaniban nyo? Ano tatanggapin nyo? Ang dapat matanggap nyo po kasi yung aral. Pakinggan nyo. Gis 14 ng Roma. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? 17. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan pakinggan nyo po yung doktrina kasi hindi nyo naman pwede sampalatayanan kung hindi nyo mapapakinggan. Parang pag-aamin kayo, dapat alam nyo kung ano yung aaminan nyo. Kaya hindi kami tumatanggap ng miyembro na hindi nadoktrinahan. Kasi ano papasukan nyo sa amin? Kami ba? Hindi namin kayo maililigtas.
Ang makakapagligtas yung aral. Kaya po, na kailangan marinig nyo yon, yung aral. Napakaliwanag ho niyan na kaya ang mga tao manib sa MCGI ay dahil sa aral. Dahil sa katotohanan. Aral ng Diyos talaga na pakinggan, na unawaan. Kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto 15:1-2. Basahin natin ulit. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ano mangyayari dyan pag pinatinatilihan natin yung aral, yung ebanghelyo ng Panginoon Kristo? Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Yung palang mangyayari pagka tayo nanatili doon sa tinanggap natin na ebanghelyo, yung aral ng Panginoon Kristo na atin tinanggap sa mga apostol, yung pinangaral ng mga apostol sa mga Kristiyano. Abay, pag ating tinanggap at pinanatilihan, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Yan ang maliwanag. Aral talaga mga pagligtas. Hindi naman yung tao. Kung ang tao nagkamali, hindi ka na ba maliligtas dahil yung kasama mo nagkamali? Hindi ganun. Dahil yung aral, tama pa rin yun. Kung sinusunod mo, ginagawa mo, yun ang mga pagligtas. Ang utos naman sa mga Kristiyano, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Kung mayroon hindi gumawa, ay siya yun. Siya mananagot dun. Hindi ka kasama. Hindi ka kasali. Hindi ba? Nag-utos magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Basahin natin ang Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo sabi ng Apostol Pablo, tayo, pati yung mga kasama niya, may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Yan maliwanag. Magsigawa ng mabuti. Yun ang trabaho ng mga Kristiyano. Ngayon, merong hindi gumawa ng mabuti. Siya mananagot nun. Siya, kasalanan niya yun. Wala tayong para mag-exit, umalis. Wala naman sinabi ang Diyos na pag nakakita kayo na may nagkamali, umalis na kayo. Walang ganun. Si Apostol Pedro nga nanaga. Yung ba di ba mabigat na kasalanan yun? Managa ka? May sinabi ng Panginoon Kristo, magsialis na kayo, mali na tayo. Walang ganun. Di ba? Hindi ganun pag nagkamali yung kasama mo, alis ka na. Mali na yung samahan. Hindi ganun. Hindi yung samahan ang mali. Dahil tama pa rin yung samahan at yung aral. Nanatiling tama yun. Kaya kayong mga exciters, delikado talaga kayo. Napakalaking pagkakamali ninyo yan. Ang sabi sa nakasulat sa 2 Pedro 2:21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ganyan ang nangyari sa inyo mga exciters. Magaling pa, hindi niyo nakilala yung daan ng katuwiran yung aral. Sing katuwiran, yung aral yun nakilala nyo, tapos tinalikuran nyo yung banal na utos. Yung mga utos yan yung maaral tapos tinalikuran nyo. Naku po, delikado talaga kayo dyan. Mas magaling pa, sabi ng Diyos, ang hindi kayo nakakilala. At pagkatapos tinalikuran nyo lang, tapos maninira pa kayo, papasamain nyo pa ang iglesia ng Diyos. Delikado talaga kayo mga exciters. Nako po, ay wala nang hain natitira, sabi, pag sinasadya ang kasalanan. Delikado kayo mga exciters kayo.